Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Elenita Padernos, shoutout kay Raymond Canonoy. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Oras na para mahulog sa labas ng lungsod. Darating ang gabi. Ang kinubkob na hukbo ay hindi naglunsad ng napakaraming malalaking pagkubkob sa araw. Pagsapit ng gabi, huminto ito. Si Peigo ay nakaupo ng tuwid sa account, walang pakialam na malamig ang pagkain sa tabi niya, at ang lahat ng kanyang katawan at isipan ay nakatuon sa topographic na mapa sa kanyang kamay. Pinag-aaralan niya ang pangkalahatang istruktura ng lungsod, sinusubukang maghanap ng ilang mahinang mga link sa pagtatanggol at masira ang mga ito sa isang stroke. Ang kanyang pamilyang Pei ay isang malaking kapangyarihan ng angkan ng demonyo. Kung hindi siya makakakuha ng isa lamang na dapat mahulog sa lungsod, paano magkakaroon ng liwanag ang kanyang Peigo sa kanyang mukha? Nakatingin lang, sa oras na ito, malumanay na pumasok sa tent ang attendant at bahagyang yumoko. Sabihin mo sa master na nagpadala ang Dragon Elder ng isang tao para ipaalam sa kanya na darating siya dito sa loob ng ilang minuto. Narinig ni Peigo ang mga salita, bahagyang ibinaba ang mapa sa kanyang kamay, at tumingin sa kanyang entourage, Kuya Shen lang. Nakabalik na ba sila? Tapos na ang labanan sa mga bundok. Tumanggo ang attendant, mukhang hindi kasing lakas ng inaakala ko si Han Sanchen. Akala ko kaya niyang magpumilit ng matagal. Sinabi ni Peigo, na nakangisi, ang mga bastard na ito ay nanalo sa labanan at hindi nagpadala ng senyales upang ipaliwanag na sila ay lumapit sa akin. Bakit? Narito sila upang ipakita ang kanilang mga tagumpay. Napabuntong hininga ang attendant at hindi na nagsalita. Obviously, kung ano ang sinabi ng kanyang amo ay eksakto ang kanyang naisip. Halika, hindi natin kayang salakayin ang lungsod. Dapat hinayaan natin silang parusahan tayo. Pagkatapos noon, tumayo si Peigo at iniligpit ang mapa. Nang matapos ng bahagya ang damit ay umupo siya sa upuan at pumikit at naghintay. Ilang sandali pa, nabuksan ang kurtina ng pinto, at dahan-daang pumasok si Mingyu kasama si Ye Shijun at iba pa. Narinig ni Peigo ang tunog, hindi iminulat ang kanyang mga mata, ngunit mapait na ngumiti, at bahagyang nagsabi, talagang responsibilidad ko si Pei na nabigo siyang makuha ang lungsod. Kung gusto mong tumawa, tumawa ka lang. Nagkatinginan si Mingyu na may mga komplikadong mukha. Sa ilang sandali, at ubiling ngumiti si Mingyu, malakas ang depensa ng lungsod, at mayroong malaking bilang ng mga puwersa sa loob nito. Ito ay talagang katumbas ng pangangarap na umatake sa maikling panahon. Oo, ang pader ng lungsod ng lugar na iyon ay ginawa ng isang zoo na natagalan at ginawa itong napakahusay. Alam ni Zo kung gaano ito katibay. Sumunod si Zhu Yanshua. Nang marinig ito, bahagyang kumunat ang noo ni Peigo. Parang hindi niya inaasahan na magkakaroon sila ng ganoong ugali. Pagkatapos, iminulat niya ang kanyang mga mata at tumingin kay Mingyu at sa iba pang mga tao na may pagkalito, hindi ka ba naririto para magtapat kay Pei? Tumawa si Master Pei. Nasa iisang bangka ang lahat. Paano ka namin masisisi? Oo, sa labanan, ang tagumpay at pagkatalo ay karaniwan. Marahan na ngumiti si Peigo, parang biglang nagbago ang mga taong ito kaya hindi niya nakilala. Bakit? Lumabas ba ang araw sa kanluran? Hindi mo kailangang maging ganito. Nanalo ka sa digmaan, ngunit nabigo si Pei na makaahon sa burek. Kung ikukumpara sa dalawa, dapat mahiya si Pei. Bumagsak ang mga salita ni Peigo, ngunit ang kapaligiran ng buong eksena ay bumagsak sa lamig, at ang mga ngiti ni Zhu Yanshua ay tumigas din sa kanyang mukha. Sa totoo lang, gustong magsalita ni Mingyu, ngunit hindi niya natuloy. Masyadong mapagmasid si Zhu Yanshua kaya't umubo siya ng mahina sa oras na ito, may isang bagay na pinuntahan namin para talakayin kay Lord Pei. Sumimangot si Peigo. Tumingin kay Zhu Yanshua.
tumingin kay Mingayo at sa iba pa, at hindi napigil ang tumawa ng pipi. Oh, ikaw na matagumpay na hukbo, gusto mong pag-usapan ang mga bagay-bagay sa isang palunang general ng Pei, mali ba ang narinig ni Pei, nagkatinginan si Mingyu, puno ng kahihiyan, tumango si Mingyu kay Zhou Yanshua, bahagyang tumango si Zhou Yanshua, at awkward na ngumiti, Master Pei, ikaw, sige, hayaan mo akong magsalita, direktang pinutol ni Ye Shijun ang mga salita ni Zhou Yanshua at tumingin sa pinuno ng pamilya Pei, huwag ka nang maging kakaiba, natalo na natin si Han Sanchen sa kabundukan. Nang marinig ito, ang mukha ni Peigo ay orihinal na hindi nasisiyahan, ngunit sa oras na ito ay ganap na naging isang pagkabigla. Ano ang iyong sinabi? Failed storytelling channel sa YouTube. Are you kidding me? Hindi makapaniwala si Peigo, kung palibutan mo ang isang Han Sanchen at isang grupo ng mga senior executive sa paligid niya ng 200,000 tropa, matatalo ka ba? Sinubukan ni Zhou Yanshua na huminto sa pagsasalita, na talagang hindi maisip, ngunit ito ay isang tiyak na katotohanan. Gayunpaman, hindi nakatiis si Shijun, at bumantong hininga, walang nasa mood na asarin ka. Kapag natalo ka, talo ka. Pero 200,000 katropa, bulalas ni Peigo. Ito ay totoo na ang aming mga pakinabang ay makikita. Nanlumo din si Ye Shijun, ngunit sa ilang kadahilanan, isang malaking bilang ng mga elite na dapat mahulog sa lungsod ang biglang lumitaw sa paanan ng kanilang bundok, at direktang pinalibutan kami. Bilang karagdagan, si Han Sanchen, na nasa tuktok ng ang bundok, sinalakay kami ng halos 10,000 kakaibang hayop sa isang sandali, kami ay kinurot pabalik-balik, at naging mga dumpling. Ang nakakainis pa ay nasa napakahirap na kapaligiran, pinangunahan ni Fu Mei ang mga tao sa paghihimagsik, at maging. Kahit, tumango rin si Zhou Yanshua at bumantong hininga, maging ang mga tao sa troll hall ay sumugod mula sa paligid. Kami, akala namin pupunta sila para suportahan kami at ilagay sila sa gitna ng aming formation. Sa ilalim ng gayong matinding dagok, si Han Sanchen ay parehong humihikayat na sumuko at nagbukas ng isang bagong landas. Ang aming militar na moral ay ganap na nagkawatak-watak at nagkalat, at imposibleng muling ayusin ang anumang epektibong deployment. Naunawaan ng buo ni Peigo. Hindi katakataka na ang mga taong ito ay hindi katulad ng kanilang naisip nang pumasok sila. Sa halip, sila ay mahinhin at magalang. Natalo rin pala sila sa laban. Gayunpaman, si Peigo ay may kaunting balanse sa kanyang puso, ngunit palagi siyang nagugulat sa bagay na ito. Han Sanchen, kumunat ang noo ni Peigo. Ngunit sa usapin ng pag-atake sa lungsod, halatang pinigilan din ito ng mga tagapagtanggol ng kabilang panig. Hindi nagdahilan si Pei, ngunit ang katotohanan ay naghinala ako na mayroong malaking bilang ng mga sundalo na nagbabantay sa lungsod. Sa pagkakaalam namin, hinding-hindi hihigit sa 100,000 ang mga taong dapat mahulog sa lungsod. Pinapalibutan nila kami at may mga nagbabantay sa lungsod. Paano ito ginawa ni Han Sanchen? Kakaibang sabi ni Zhou Yanshua. May isang posibilidad lamang, iyon ay, ang bilang ng mga tropa ng kaaway sa isang panig ay malamang na hindi totoo. Bulong ng entourage ni Peigo. Nang makita ito ni Peigo, lahat ay tumingin sa kanya at idinagdag, siya ang aking pinakapinagkakatiwalaang tagasunod. Siya ay magbibigay ng mahalagang payo sa pamilya man o sa ibang bansa. In terms of firepower allocation of the city, hindi bababa sa 50,000 ang mga tao sa syudad. Kung hindi, ang ating 200,000 na tropa, kahit mga baboy, ay nabagsak na ang lungsod. Bumagsak ang kanyang mga salita, at biglang tumingin kay Mingyu, ilan sila doon mula sa sitwasyon ng away doon. Walang imak ang lahat sa eksenang nagtanong nito. Matagal na nabulunan si Zhou Yanshua bago nag-aatubili na sinabi, sa katunayan, kami. Hindi kami nakipag-away sa kanila. Natigilan ang lalaki, kung gayon paano mo mahuhusgahan na marami silang bilang ng mga tao. Noon, isa sa mga piling tropa namin ang pumunta sa paanan ng bundok para tuklasin, pero sa isang iglap halos masira ito. Buti na lang bumalik ang isang tao at sinabi sa amin na maraming tao sa kakahuyan. Maya-maya, noong kami ay tumingin sa gilid ng burol, nakita rin namin ang isang malaking bilang ng mga apoy at langit na nanginginig ang mga tambol sa gubat, sabi ni Zhou Yanshua. Tumango ang lalaki, ibig sabihin, hindi pa kayo nagkikita mula umpisa hanggang dulo. Tumango si Zhou Yanshua.
Ano ang problema kung hindi natin ito? Nakita, ang mga elite na pinadala natin ay mga masters lahat, maliban na lang kung makatagpo tayo ng isang top pervert tulad ni Han Sanchen, imposibleng mapatay tayo sa isang iglap. Sa oras na iyon, si Han Sanchen ay napapaligiran natin sa ang tuktok ng bundok ay hindi niya magawa, kaya isa lamang ang posibilidad, iyon ay, mayroong isang malaking bilang ng mga tropa ng kaaway sa paanan ng bundok, sabi ni Ye Shijun, nakangiting umiling ang lalaki, pinadala mo ang elite, posible bang may tambangan sa paanan ng bundok, kapag ang bilang at paglilinang ay mas mahusay kaysa sa mga taong ipinadala mo, maaari ba, you kill them casually, may isa pang detalye na karapat-dapat ding tikman, ibig sabihin, patay na ang mga tao sa hukbo, ngunit may isang tao na muling nabuhay, ibig mong sabihin, malamang na siya ay pinakawalan ng kalaban na sadyang maglabas ng ilang impormasyon, gulat na sabi ni Zuyanshua, ngumiti ang lalaki at hindi nagsalita, ngunit ganap na nagmulat ng mga mata si Mingyu at ang kanyang barkada, ikaw, ibig mong sabihin, kami, niloko kami. Si Han Sanchen ay sadyang nagpadala ng isang puwersa ng mga piling tao upang kumilos, alam na mag-aalala ka sa iyong likuran at pupunta upang suriin. Sa oras na ito, gumamit ng pagkilos ng kulog upang direktang putulin ang hukbong ito, at pagkatapos ay sadyang magsuot ng dummy sa gubat, at bitawan ang buhay na bibig na nagmamadaling tumakbo habang buhay. Paano mo malalaman kung ito ay isang tunay na tao o isang dummy? Mamaya, alam niyang magsusumbong si Huako sa iyo, nagsindi siya ng maraming sulo, kaya gumawa siya ng drum na parang 1,000 hukbo, para maramdaman mo na totoo ang nakita ni Huako. Mga Ginoo, may posibilidad ba? Bumagsak ang lalaki, ngumiti ng malumanay, at tumingin kay Mingyu at sa iba pa na natigilan. Bahagyang nagkamalay si Mingyu. Mula sa mga salita ng lalaki, nakontak niya ang memorya sa kanyang utak. Habang iniisip niya iyon, mas lalo siyang nakaramdam ng takot, at habang iniisip niya iyon, mas lalo siyang nabigla. At biglang may naalala si Zuyanshua, at sinabing, "Fuck, no wonder nagpadala kami kay Fu Changxia para harapin sila, at nakatayo sila sa oras na iyon. Akala namin gusto nilang gamitin si Han Sanchen para umatake at mag-echo sa amin sa loob at labas walang tao at all, just. Tinatakot lang kami. Sa ganitong paraan, ang harapan sa paanan ng Guangshan ay hahatiin tayo at kakalagkarin pababa ng isang buong 70,000 tropa." Gumising din ang ilang executive. Oo, pwede. Tumango rin ang ibang mga executive, nang matalo kami, hindi lang inutusan ni Han Sanchen ang hukbo na habulin kami ng husto, ngunit binuksan niya ang pinto ng malawak. Noong panahong iyon, akala namin ay inaatake niya ang aming hukbo, ngunit kapag naisip namin ito maingat, hindi ito tulad ng pagpatay sa 2,000 ibon gamit ang isang bato, sa katunayan, wala siyang kakayahan na habulin tayo. Nang marinig ang higit at higit na paninindigan mula sa publiko, kinailangan ni Mingyu na dahan-daang tanggapin ang nakakagulat, nagagalit at nakakahiyang katotohanan ito. Direktang tinakat ni Han Sanchen silang lahat sa pamamagitan ng maliit na bilang ng mga tropa, at kahit naapektuhan pa ang kanilang buong 70,000 tropa upang lumipat sa posisyon. Isa lang itong malaking kamalian sa mundo, malayo sa mundo. Kahit na iniisip ko ito, nakakapagpatawa ako ng galit. Hindi nagsalita si Peigo at tumingin sa hitsura ng ilang tao. Sa oras na ito, hindi niya tinawanan si Mingyu. Mas lihim siyang nagulat sa pagkakataong ito. 200,000 tropa ang pinahid dito gamit ang IQ. Mula sa pananaw ng mga nanonood, ito ay talagang nakakatawa, ngunit bilang mga kalahok, pagkatapos tumawa, dapat nilang pagnilayan ang dahilan at muling kilalanin si Han Sanchen. Mukhang hindi talaga ordinaryong tao si Han Sanchen. Tumingin si Peigo sa kanyang entourage at kumunat ang noo. Tumango ang lalaki, sa larangan ng digmaan, kakaiba ang mga taktika at matapang ang mga ideya, na talagang hindi maihahambing sa mga ordinaryong tao. Tumango ang lalaki at sinabing, kung hindi pa tayo nagkita ng ganitong oras, baka nasa dilim pa tayo ngayon. Tumango si Peigo, oo, kahit ako, na nag-aral lang sa pagtatanggol ng lungsod sa pagkabigo, minsan ay sinisi ang aking sarili sa hindi pag-atake sa isang walang laman na lungsod. Ang kanyang ina, malakas na ikanaway ni Ye Shijun ang kanyang kamao at galit na sinabi, itong Han Sanchen ay talagang tuso. Sa larangan ng digmaan, tuso, tuso. Sabi ng attendant, kailangan nating mag-ingat sa lalaking ito. Dahil peke man sila,
Diretso nating pangunahan ang mga sundalo na lumaban muli at maghayganti. Hindi pinansin ni Ye Shijun ang sinabi ng lalaki at tumingin kay Mingyu. Walang laman ang paligid ng mga bundok. Labanan natin ito, at atras sila palabas ng bundok. Ano ang dapat nating gawin kung gayon, kung hindi natin hahabulin, tatakbo tayong walang laman, at kung hahabulin natin, kukubkuban ba natin ang lungsod pagdating ng panahon, dapat tayong mahulog sa lungsod, buksan ang pintuang bayan, at sasalakayin tayo mula sa likuran ng ating hukbo, humalakhak ang attendant, ang kanyang sinabi ay makatwiran, ang tagumpay at pagkatalo ay karaniwang mga kaganapan, hindi namin maaaring guluhin ang pangkalahatang sitwasyon dahil dito, ngayon na kami ay muling nagsama, kami ay nagtutulungan, sabi ni Zuyan Shua, tumango din si Mingyu, ang ating pangunahing layunin ay ang mahulog sa lungsod, hindi natin makukuha doon si Han Sanchen, basta, huwag mong makuha, napatingin si Peigo sa kanyang entourage at nakita siyang tumango, bahagya siyang tumango, sa panahong ito, sa madilim na kabundukan at kakahuyan. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!